Magandang umaga po mga giliw na tagapakinig. Narito tayo sa ating palatuntunang saliksikin ng mga kasulatan. Ayon po sa ating Panginoong Jesus, sa John chapter 5 verse 39, "Search the scriptures, for in them ye think that ye have eternal life, and they are they which testify of me." Sa atin pong panahon ngayon, sa dami po ng mga katuruan ay napakahalaga po yung pagsasaliksik sa Biblia. Hindi po basta-basta maniwala lamang, kundi alamin natin ang katotohanan. Ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay patungkol po sa tamang paraan ng kaligtasan. Ang dami po kasing mga iba't ibang uri ng katuruan patungkol sa kaligtasan. At meron po mga nagsasabi na maligtas ka lamang kapag masunod mo lahat ng utos ng ating Panginoon. Pero ang tanong, sino nga ba ang makakasunod sa lahat ng utos ng ating Panginoon? Kung titingnan po natin sa James chapter 2 verse 10, request natin si Josh pagbasa sa James chapter 2 verse 10. James chapter 2 verse 10. For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. Okay, so sabi nga sa James chapter 2 verse 10, "Whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all." O kapag sinisikap mong sundin lahat ng utos. Do you think, Josh, kaya mo masunod ang lahat ng utos? Cannot. Ano yan? No. Okay, so mahirap You cannot really fulfill all the laws. So kung ang batayan ng kaligtasan ay ang pagsunod sa lahat ng utos, ay walang pag-asa ang tao na maligtas. Now, tingnan natin dyan sa Galatians chapter 3 verse 10. Pakibasa, Josh. Sa Galatians chapter 3 verse 10, ano nga ba ang sinasabi? Okay. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Ano ba ang sinasabi dyan? Explain. Ito po ay cursed everyone that continued not in all things which are written in the book of the law. Anong ibig sabihin ng continueth not in all things? Ibig sabihin na cursed yung hindi nakapagtupad ng buong law. Hindi natupad yung lahat ng kautusan, So, hindi dito pinag-uusapan kung nagsisikap ka bang tumupad. Ang sabi dito, sinusumpa yung hindi nakatupad sa lahat ng nakasulat. So ang tanong, meron bang taong nakatupad sa lahat ng utos? Sa lahat ng nakasulat? So wala naman. So lahat ng tao nasa ilalim ng sumpa dahil wala namang nakatupad sa lahat ng utos. At ang binasa natin kanina sa James chapter 2 verse 10, ang pag nalabag mo yung isa, nalabag mo na ang lahat. Akala kasi ng iba na ang kaligtasan ay makamit mo pag yung mga masasama mong gawa ay babayaran mo ng mga mabubuting gawa. Pero paano mo ba mababayaran kung pag nalabag mo yung isa, nalabag mo na ang lahat? O kaya walang pag-asa, Kaya ang sabi sa Romans 3:23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay, tingnan natin sa Romans chapter 3 verse 23. Pakibasa, Diyos. Sa Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Okay, pag sinasabing short, ay hindi talaga nakaabot. Yung pagsisikap ng tao, yung gawa ng mga tao, mga gawa ng tao ay short pa rin, Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So ibig sabihin, kulang kasi short Ibig sabihin na ang tao sa harap ng Panginoon
ay hindi karapat-dapat. Hindi siya worthy at siya ay kasumpa-sumpa dahil sa kanyang kasalanan. Lahat naman kasi ng tao ay makasalanan ayon sa Romans chapter 5 verse 12. Basa daw. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So death passed upon all men. Ang kamatayan ay dumating sa lahat dahil si Adam nagkasala. Lahat ng lahi ni Adan ay naging makasalanan. Kaya wala talagang tao na masabi niya na siya ay karapat-dapat sa harap ng Panginoon kasi lahat ay hindi nakaabot at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan dun sa impyerno. Okay, Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yan ang kalagayan ng tao, siya ay nasa ilalim ng hatol ng Panginoon dahil sa kanyang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi na kailangan ng abogado ang Panginoon para i-prove na ang tao ay makasalanan. Kitang-kita ng Panginoon na ang tao ay makasalanan kasi God is omniscient God. Alam niya ang lahat ng bagay. At ang tao ay naisilang na may sinful nature. No? So, yan talaga ang kalagayan ng tao, makasalanan. Kaya nangailangan tayo lahat ng tagapagligtas. Sino bang hindi nangailangan ng tagapagligtas? Tingnan nga natin dito sa Matthew chapter. Okay? Tingnan natin sa Matthew chapter 9 verse 12. Okay, sabi nga dito, but when Jesus heard that, he said unto them, they that be whole need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn. Okay, so verse 13, but go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. So, do you think na ang tao ay mga ilangan ng tagapagligtas kung hindi niya na-realize ang kanyang kalagayan bilang makasalanan? No. No. Okay, so hindi ano. So, makita natin na ang tao ay makasalanan, hindi niya may ligtas ang kanyang sarili. So, do you think just na ang tao magnanais ng kaligtasan kung iniisip niya na siya ay matuwid? Hindi po. Okay, explain daw itong versikulo. Dahil si Jesus Christ ay naparito para sa mga sinners na nag-repent. Okay, naparito si Jesus para sa mga sinners. Christ did not come to call the righteous but sinners to repentance. Isa talaga sa kailangan na maunawaan ng tao na siya ay makasalanan. At siya ay nanganganib sa impyerno kasi kung hindi niya ma-realize ang ganung kalagayan, ganun pala ang kanyang kalagayan sa harap ng Panginoon, hindi niya kailangan ang tagapagligtas. Kaya hindi po tayo makapag-rely o pwede magtiwala sa good works natin. Kasi lahat ng good works natin ay madumi. Tingnan natin sa Isaiah 64:6. Pakibasa daw, Josh. Isaiah chapter 64 verse 6. But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Okay, all our righteousnesses. Anong sabi sa righteousnesses natin? Isa pong maruming basahan. Okay, maraming basahan. So,
Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po yung basahan ay kahit linisin ay madumi pa rin. Okay, so wala talaga tayong pag-asang maging matuwid sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa kasi yung gawa natin ay maruming basahan. Tingnan mo sa Titus 3:5. Kung maligtas ba tayo sa mga gawa natin ng katwiran. Titus chapter 3 verse 5. Okay, pakibasa Titus chapter 3 verse 5. Okay, anong sabi dyan? Memorize mo ba yung verse? Okay. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Okay, hindi sa gawa, no? Hindi sa gawa ng katwiran. So, wala talagang maligtas sa kanyang sariling gawa. Kasi sabi dyan, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us. Ang kaligtasan natin ay sa magitan ng gawa ng ating Panginoon at hindi sa gawa natin. Kaya kailangan natin si Jesus bilang tagapagligtas. Naparito siya para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya siya'y namatay sa cross para sa ating mga kasalanan, para iligtas tayo. Ay pinadala ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Pinadala ng Ama para mamatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Pakibasa daw dyan sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay, so sabi nga dyan, no? John 3:16, for God so loved the world. Itong world, tumutukoy ito sa lahat ng tao. Mahal ng Panginoon ang lahat, ayaw niyang mayroong mapunta sa impyerno. Kaya naparito si Jesus, namatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Binayaran niya yung ating mga kasalanan dun sa cross. At ang binayad niya ay ang kanyang banal na dugo. Pakibasa daw sa Romans chapter Romans 5:8. But God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Okay, si Jesus namatay para sa atin habang tayo makasalanan pa. Pakibasa daw sa verse 9. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Okay, ang kaligtasan natin sa galit ng Panginoon ay sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Yun ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Siya lamang ang ating tagapagligtas. Hindi natin kaya iligtas yung ating sarili, ano? So, yung mga nagtuturo na ang kaligtasan daw ay sa magitan ng binyag o pagpapasakop sa iglesia o mga ritual na gawa ng tao o performance ng tao, hindi yan ang katuruan ng Bible. Kasi ang kaligtasan hindi sa gawa. O paano ba ang tao maligtas ayon sa Ephesians 2:8? Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Okay, ayon sa verse, paano daw maligtas ang tao? It's by grace through faith. By grace through faith. So, pag sinasabing grace, ano yan? Ano ang grace? It's unmerited favor. Unmerited favor. Anong ibig sabihin ng unmerited favor? Which is from mercy from God. Okay, so pag sinasabing unmerited favor, halimbawa, yung bata, inutusan mo maglinis, tapos bibigyan mo ng 10 piso, nagbigay ka ng pabor dahil may ginawa siya, ano? Base sa kanyang gawa. Pag unmerited favor, binigyan ka ng pabor, hindi dahil sa performance mo.
Kasi ang performance naman natin sa harap ng Panginoon, bagsak lahat. Kaya ang Panginoon nagbigay ng favor sa atin. Kaya yun ang tinatawag ni grace, unmerited favor. Hindi yan batay sa gawa natin, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Tignan mo sa Romans chapter 11 verse 6. Romans chapter 11 verse 6. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Anong sabi sa verse? Ano ang sabi? Kung ito po ay grace, hindi na ito gawa. Okay, kung sa biyaya, hindi gawa. Kung sa gawa, biyaya ba yun? Hindi ito. Hindi rin, hindi matawag na biyaya kung sa gawa. Okay, so maliwanag dyan, pag sinasabing biyaya, hindi sa gawa. So, harmonious siya sa faith ang biyaya. Kasi sabi niya, for by grace are you saved through faith. So, ang faith hindi gawa, hindi works natin. Kundi yan yan ay decision sa isip at sa puso natin na nanalig tayo sa Panginoon. So, ang faith means pananalig. At pag nag-exercise ka ng faith toward God, that is pananalig sa ating Panginoon. Siya lang ang ating tanging tagapagligtas. Nanalig ka na si Jesus dahil siya ay namatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Pag siya ay pinanampalatayaan mo, makamit mo yung buhay na walang hanggan. Kasi yan ang sabi sa John chapter 6 verse 47. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Pag nanampalataya ka, may buhay na walang hanggan. Balikan natin ang Ephesians chapter 2 verse 8. Sabi nga, for by grace are ye saved through faith. So ang kaligtasan ay sa magitan ng pananampalataya. Makamit ito sa magitan ng pananampalataya. Pero ang ginawa ng Panginoon ay ang pagbigay ng biyaya sa atin sa magitan ng ginawa ni Jesus doon sa cross. Ang kaligtasan ay by grace through faith. Yung grace, yun yung ginawa ng Panginoon. Yung faith, yun yung kondisyon ng Panginoon upang makamit natin ang kanyang kaligtasan, sa magitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa gawa natin kasi ang gawa natin ay marumi. Kaya sabi sa verse 9, not of works lest any man should boast. Kung ang kaligtasan ay sa gawa, ang tao magyayabang. Pagdating sa langit, magkanya-kanyang yabang ang tao. Kaya hindi po sa gawa natin kundi sa magitan ng pananampalataya kasi ito ba ay gantimpala o regalo? May regalo. Regalo, kaloob, Kaloob, kapag kaloob, libre yan. Hindi batay sa ating performance, sa gawa natin. Kaya, not of works lest any man should boast. Kasi kung ang kaligtasan natin ay batay sa gawa natin, pwede magyabang ang tao pagdating sa langit, sasabihin niya, narito ako sa langit kasi ako'y sa lupa. Nung ako'y nasa lupa pa, ang dami kong natulungan. So, isipin niya na siya nakarating ng langit dahil sa kanyang mga good works. Pero ang totoo, sabi sa Bible, hindi sa gawa upang walang sino mang magmayabang. Ang kaligtasan ay regalo, kaloob. At ito'y dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Pag nanalig ka kay Jesus, makamit mo yung buhay na walang hanggan. Kasi iniisip kasi ng iba na yung buhay na walang hanggan ay makakamit mo pag patay na. Pero tingnan natin sa John chapter 6 verse 47. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Okay, ang hath sa modern English, yan ay has. Ang has is present possession. So, presente na nakamit mo.
Ang Tagalog niyan ay katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kapag sinasabing mayroon. No? Hindi magkakaroon, kundi meron. Kaya pag nanalig ka kay Jesus, siguradong makamit mo yung buhay na walang hanggan. That means salvation. Kamit mo yung kaligtasan. Ang kaligtasan ay binibigay ng Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Pag nanalig kay Jesus bilang ating tagapagligtas. So, ang salvation ay ito ay work ng ating Panginoon. Pag nanalig ka, makamit mo ang buhay na walang hanggan. Paano ba tanggapin si Jesus? At matanggap mo si Jesus magitan ng pananampalataya. Pero yung tunay na pananampalataya, of course, ma-realize mo muna yung kalagayan bilang makasalanan. Nandyan ang pagsisisi. So sa Bible, inuutos yung pagsisisi sa Luke 13:3. Except ye repent, ye shall all likewise perish. Ang tao kasi hindi naman manalig kung hindi na-realize ang kasalanan. So, ang ibig sabihin ng repentance means a change of mind. Nagkaroon ng pagbabago sa kaisipan ng tao na instead na mag-enjoy siya sa kasalanan ay nabago ang kanyang kaisipan at gusto niyang maligtas galing sa kapangyarihan ng kasalanan. So, pag wala talagang makapagligtas sa atin kundi si Jesus. So, hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay nanalig kay Jesus ay perfect na, ano. Pero ang Panginoon, pag siya ay pinanampalatayaan mo na siya ang iyong tagapagligtas, siguradong makamit mo ang buhay na walang hanggan kasi hindi naman ito batay sa gawa natin, kundi dahil ito sa ginawa ni Jesus. So pag nanalig ka, meron kang buhay na walang hanggan. So that means salvation. May katiyakan ang anak ng Panginoon if you are a child of God. Sabi nga sa John chapter 1 verse 12, John chapter 1 verse 12 sinasabi, pakibasa Josh. But as many as received him, to them he gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So yung tumanggap ay binigyan ng karapatan maging sons of God. That means child of God. When you receive Christ, you become God's child. Kapag ikaw ay anak ng Panginoon, of course, you are saved because no child of God will go to hell. Ano pala ang kalagayan ng tao kapag hindi pa niya natanggap si Jesus? Sinful. Ano pa ang mga kalagayan niya? Kanino siyang anak? Children of the devil. So, he is a child of the devil. No, pag hindi pa niya natanggap. So, kailan siya maging child of God? When he received Jesus. When he receives Jesus, pag nanalig kay Jesus. That's the point that the person becomes a child of God. So, if you're a child of God, you will not go to hell. Kaya merong katiyakan ang mga nananalig kay Jesus bilang tagapagligtas, ano. Merong katiyakan. So, pag tinanggap mo si Jesus, sabi nga sa John chapter 10 verse 28 and 29, pakibasa Diyos. John 10:28 and 29. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. The Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Okay, pag nanalig ka kay Jesus, ikaw ay child of God na at may pangako ang Panginoon. Sabi nga ni Jesus, I will give unto them eternal life. Sabihin, andyan, ibinigay na ang buhay na walang hanggan. They shall never perish. Hindi ka na mapahamak. Neither shall any man pluck them out of my hand. By the way, hindi ibig sabihin na hindi magka-problema
Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, hindi naman tayo naaalisan ng problema. Pero ang ibig sabihin, na hindi mapahamak, hindi na mapahamak sa impyerno. Pag nanalig ka kay Jesus, you are God's child, but it does not mean you will not commit sins. But whenever you commit sin, you confess your sins to the Lord. Sabi nga sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So, ang ating tagapagligtas ang Panginoon. At kapag tinanggap mo na, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Sabi nga sa verse kanina, no man can pluck you out of my Father's hand. Hindi tayo pwedeng agawin ng kaaway. But when you sin, your fellowship with God is broken, but your relationship with God is still intact. Hindi naman nawala yung relasyon. Once you are a child of God, you are always a child of God. Pero sin will affect your fellowship with God. Yung mahalaga, yung pag-aware ka na nagkasala ka, confess your sins, repent. Kung hindi ka paligtas, ang unang mong gawin ay magtiwala ka kay Jesus, pagsisihan mo ang kasalanan, tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. So, purihin ang Panginoon sa ating pag-aaral ngayon, at kung merong gustong tumanggap kay Jesus, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, manalig ka kay Jesus. Sabihin mo, Panginoon, patawad sa aking mga kasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Salamat sa Panginoong Jesus na siya'y namatay sa cross para sa aking mga kasalanan. Ako'y nananalig sa inyo at sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Kung meron kayong katanungan, mag-text lamang sa 0999-3968-507 or mag-email sa Bible Correspondence Institute at gmail.com. Itong gawain ito ay gawain ng Missionary Baptist. So, purihin ang Panginoon sa ating pag-aaral. Ito po si Pastor Edwin, at sa Sabado muli, alas 7 to alas 7:30. 7 to 7:30 in the morning, Saturday. And God bless. Request natin si Just to close us in prayer. Let's have a prayer. Lord, salamat po sa gabi na to, sa aming mga mensahe na napakinggan. Nawa ito ay aming ma-apply sa buhay at ma-share din sa iba. Salamat, Lord, sa time na ito na binigay mo sa amin. Kapakinig, pag-aralan ng mga salita. Ganon din, pinadalangin namin sa mga nakikinig sa radio, pala din sa kanila. We ask forgiveness for our sins, God. In this name I pray, Amen. Amen. Okay, magandang umaga. By the way, kung ibig niyong matuto ng Biblia at mag-aral through correspondence, meron po tayong Bible Correspondence Ministry, Bible Correspondence Institute. Pumunta lamang sa website www.biblecorrespondenceinstitute.com.